church, Kristiyano, mananampalataya, katulad din natin. Pero pagdating sa kanilang church, darating sila sa church, kalahating oras. Iba naman, isang oras. Yung iba naman, 2 oras. Ipalagay na natin kalahating araw. Ano bang sinabi doon sa Exodus? Chapter 20. Sa Exodus chapter 20, yung sa sinabi doon, respect the Sabbath day. Amen. Ibigay na natin yung buong araw para sa Panginoon. Ibigay natin yung buong araw para sa Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid, ibig sabihin ng worship? Ang ibig sabihin ng worship mga kapatid, nandun yung samahan, yung gathering, yung communication sa mga isa. And God, ang ating Panginoon, gusto niya makipag-usap sa iyo ng malalim pa. Gusto niya makipag-communicate sa iyo. Gusto niya makipag-worship sa iyo. Isang samahan mga kapatid. Yan ang nais ng ating Panginoon. So mga kapatid ko, kung limitahan natin ang ating Panginoon, hindi siya makakakilos sa ating buhay. Kung sasabihin na lang natin pumunta sa simbahan, isang oras lang ako. Minsan pa hindi pa nga natapos yung isang oras, lagi na lang nakatingin sa relo. What do you think? There is a blessing? Wala akong pakala doon. Bakit? Nagpunta ka sa church, pero yung ang physical mo nandito, pero yung ating isip na sa labas. That's right. Yung ating puso, isip nandun sa labas. Wala dito. Hindi buo. At ayaw ng Panginoon yun sa kapatid. Pagka pumunta ka sa church na ganitong gadiring, pagtipon-tipon, dapat yung ating puso at isip nakasilpo sa Diyos. Dapat din natin silimitahan. Dapat ano namang oras. Ako'y magsasaing pa, ako'y magluluto pa. May pupuntahan pa ako, busy ako, mamamalingki ako, maniningil ako, ano pa, etc. Limitado yung oras para sa Panginoon. Kaya hindi siya makakakilos, hindi siya makakabuelo. Sa halip na mayroon siyang gawin sa iyong biyaya at pagpapala, sa halip na magmilagro ang Panginoon sa buhay mo, hindi niya magawa-gawa. Hallelujah. Sa halip na oras na ito ay mayroon kang pagpapala sa oras na ito na tatanggapin. Dahil sa nagmamadali ka, gusto mo lang umuwi, yung pagpapala na para sa iba, punta sa iba. Amen. Eh? Yung pagpapala kasi. Yung babae, yung sinuman, yung babae na may sakit yung kanyang anak. Ang sabi ni Jesus, ilayo mo nga sa akin yung babae na yan. Nabasa niyo sa Bible yun? Ilayo niyo po yung babae na yan. Maingay siya masyado. Naguguluhan ako. Pero ang sabi ng Panginoon, Panginoon, maawat mahabag ka sa akin. Pagalingin mo yung aking anak. Hindi po siya mananampalataya, ha? Pero ang sabi ng Panginoon, makinig kayo. Listen to me. Listen to me. Ang sabi ng Panginoon, no! Yung tinapay na para sa mga anak ko, hindi ko pwedeng ibigay sa aso. Hindi ko pwedeng ibigay sa hayop. Ibig sabihin yung mga Kristiyano na hindi talaga sumunod sa Panginoon at wala dito, masasabi natin silang ano. That's right. Hindi na kailangan sa Panginoon. They're out. Out of blessing. Lumayo, hayaan mo yung babae na yung umalis. Hindi pwedeng ibigay sa aso yung pagpapala para sa mga anak ko. Para ito eh. Para sa mga anak ko nandito. Ito, para sa mga anak ko ito. Sabi ng Panginoon. Hindi pwedeng ibigay doon. Pero sabi ng babae, Panginoon. Bagamat aso. Ang aso man din Panginoon. Kung ano mang nalalaglag doon, kinakain. Yung mga aso Panginoon doon, kahit anong nalalaglag doon, kinakain niya Panginoon. Kaawaan mo ako, kahabagan mo. Nang sinabi yun sa babae kapatid, anong ginawa ng Panginoon? You have a great faith. Amen. Woman, you have a great faith. Ngayon pa lang, sinabi ko sa iyo, magaling na. Ang anak mo. Kaya you see, when you pray seriously, when you come to the Lord with all your heart, you pray. There is something here. Tayo magsikap mga kapatid, paano ba natin matouch yung laylayan ng Panginoon? Paano ba natin siyang mahipo? Yung kanyang puso, paano ba natin siyang matouch? Marami mga Kristiyano na sa church pero hindi sila nakatanggap ng pagpapala. Marami mga tao, pare-pareho namang mananampalataya ng Kristiyano na nanalangin. Sama-sama nanalangin. Bakit ba sasabi, Lord, bakit ba ako Panginoon nanalangin at mabalik-balik lang sa church, Panginoon? Nagbibigay naman ako ng time sa offering, nagbigay naman ako ng time sa iyo, Panginoon. Bakit, Panginoon, hindi mo sinagot yung prayer ko? Eh bakit yung kay sister, kay brother, bakit answer prayer siya? Bakit ako?
Kung tutuusin, pari-pariho lang naman kami Panginoon. Ha? Depende sa mission ng iyong pananampalataya, kapatid. Kaya sa halip, you see, pagka huminto ka sa iyong pananalangin, huminto ka sa iyong prayer life, huminto kang tumawag sa Panginoon, hindi ka naging aktibo sa Diyos, yung pagpapala na para sana sa iyo, mapipilitan ng Panginoon, ibigay niya sa iba. Amen. Understand? Don't allow that. Amen. Dahil yung pagpapala na yun ay nakalaan para sa atin, para sa akin, para sa iyo. Amen. Kung hindi tayo magpapatuloy, kapatid, kung tandaan mo yan, yung pagpapala ngayon na para nawa sa iyo, ibibigay niya ito rin. That's Dahil right. siya nagsisikap. Hindi siya huminto mananalangin. Wala siyang ginawa kundi umiyak sa Panginoon. Nagmamakaawa, lumuhod. Lord, have mercy on me, have pity on me. Have compassion on me, Lord. Yes, I am a sinner. I am worthy the sight of you, Lord. Makasalanan ako. Who I am? Basura lang ako, Panginoon. That's right. Na pinulot mo. Nilinis mo, Panginoon. This kind of looking. This is godly life. Dahil nakita niya, nagpakumbaba ka. Pero kung tayo, ako pa, hindi ko naawa ang Diyos dyan. Nagmamarunong, nagmamalaki, nagmamayabang, nagmamataas. God will pull it out. That's right. Bring them down. Ayaw ng Diyos na gano'n. You see the woman. Even he, you see, come here sister, come here mama. You see, Sunday, I will give you some food. You see that is Jesus, example, Jesus. Yung ginawa ng babae na yan. Have mercy. Maawat, mahabag ka, Panginoon, kaawaan mo ako, Panginoon. Hindi ba yan? Lais ng Panginoon ng gano'n? Pagka nandoon ka, ibig sabihin ng pagluhod, ibinababa mo yung sarili mo, ibinababa mo. That's right. Binaba mo siya. Karamihan sa atin na, hindi nga ay pang maridumihan dito eh. Sino maraming itim dito? Ako nga maitim mo. Sino maitim sa inyo dito? Eh pag sabihin, mahilig kayo magdasal. Magdasalin kayo pag may mga itim kayo. Dapat tayo lumuhod. Hindi lamang kayo, Lord. Panginoon, maawa ka. Go down! Kahit na nandoon sa bahay mo, doon sa kwarto mo, magtago ka doon, lumuhod ka pa rin. Humingi ka ng gusto mo. Sabihin mo lahat ng gusto mo. Sabihin mo sa Panginoon. Siya nakakaalam sa lahat ng bagay. Ang Diyos natin ay buhay, hindi bingi. Kapatid, buhay siya. At hindi pati siya malayo. Ayos ang pinasa si Jesus, sabi niya doon. When you worship, ano ibig sabihin ng worship? Yung pagka nag-worship ka, sumamba ka sa Espiritu at katotohanan. John 4:24. When you worship God in the Spirit and truth, you must worship God in the Spirit and truth because God is Spirit. That's right. Kaya, sumamba ka sa Diyos na hindi mo nakikita. Pero naniniwala ka, sumasabataya ka. Just close your eyes, worship God. Amen. The presence of God. Maramdaman mo yung presensya ng Panginoon. Sometimes, when you sing, your tears will go down. Bakit? Napupuspos ka eh. Naramdaman mo yung presensya ng Panginoon. Pagka ganun mga kapatid, yan ang gusto ng Panginoon. Nahipo mo nga siya, nataas mo nga siya. Yung puso ng Panginoon, hindi nila. Hallelujah. Oh my daughter, oh my son. This, I love it. The way you worship, I love it, I like it. Ipag nagmamalaki, ang mapapala. Wala, sa halip na tulungan ka, sa halip na binigyan ka, hindi kukunin niya sa'yo, hindi niya sa iba. Ano mapapala? Kaya maraming mga Kristiyano ngayon, zero! Lagi yung sumasamba, maghapon na si Ma'am, pero buhay nila, miserable. That's right. Preach it, Pastor. Walang nangyayari, walang nabago. Kristiyano yan ha, walang nabago sa buhay. Bakit? Bakit wala nabago? Hindi nai-apply yung salita ng Diyos. Pagkarinig, labas. Pagkarinig siya ng Diyos, labas. Hindi nai-apply. We must stick to the words of God, kapatid. That's right. Magsikap tayo na tayo kaawaan, kahabagan ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. God is full of chances. Kahit na nagkasala tayo ka ba tatlo? Isip, salita, sa gawa, nagkasala ng isang tao. Lalo-lalo na, biruan ng pagkakasala natin yung ating isip. Masyadong negative.
Nandito ka nga lang sa bahay, wala kang ginagawa. Oo, napakabuti naman tao na yan. Alam mo, wala kang makita talaga sa lang yung tao na yan. Napakabuti naman tao na to. Naku, ganito talaga. Alam mo ba ang isip niya? Yun nga, nabiruan eh, nagkasala eh. Pinupuray mo, hinahangaan mo yung isang tao. Alam mo ba ang isip niya? That's right. Naintindihan mo? Kaya hindi ba masamang humanga sa tao mabuti? Huwag naman masyadong labangan, labastangan mo na yung Panginoon, winu-worship mo na yung isang tao, sobrang panghanga. Ibababa ng Panginoon yun, pag mayroon kang hinahanga ang tao. Kahit si Manny Pacquiao pa yan. Sino pa ang taong sikat dyan? Yes, Manny Pacquiao, he is our brother. He's born again Christian, like us. You see how God bless him? Why? Because of humility. Pag mayroon ka na, lalo ka pang magpakumbaba. Kung Amen. na-achieve mo na lahat-lahat na yun, lalo ka pang magpakumbaba. That's right. You understand? Amen. Kasi mayroon ka ng bahay, may sarili ka ng ari-arian, marami kang ari-arian sa'yo, parang ini-ignore mo na yung gathering. I've been there. Alam ko na yan, yung kanya mag-usapan. Ang tanong, question, ina-apply mo ba? Alam mo ba yung words paano paggamit? Alam mo ba kung paano palayasin si Satanas? That's right. Alam ba natin palayasin si Satanas? We must speak truly with the words of God, kapatid. Dapat gamitin natin yung salita ng Panginoon, ng punong-puno ng kapangyarihan. Dahil nangako siya. You see, nabasa naman ninyo, Exodus 23, 25, 26. Sinabi nga doon, when you worship God, when you serve the Lord, there is water, there is bread, my food, at your sickness will heal. Amen. Nabasa niyo? Ilalayo ko kayo sa mga karamdaman. That's right. Ilalayo ko kayo. Palalayain ko kayo. Kung limitahan natin ang Panginoon. Magsamba tayo. Naku, mainit. Balik ka na, nagmamadali ka pa. Akala mo may matatamo ka, mabuti mo huwag na magsimba. Kaya pag nagpunta ka sa oras, kahit sabihin pag ilang oras yan, huwag kang magsawa. Huwag kang magsawang makinig sa salita ng Diyos. Huwag kang magsawa na magpakapos mo sa presensya ng Panginoon. That's Dahil kahit na matagal, sa huli na yan, doon niya ibubuhos yung pagpapala para sa Panginoon. Kung mamadali ka, may mapapala ba? Wala po. Hindi po ganyan ang sistema ng ating Panginoon. Kaya nga, bagamat huli, pero sa huli, doon niya tayo binibigyan ng chance. Ganun nga yung Panginoon, mga kapatid. Pagdating sa Diyos, don't play. Pagdating sa worship, don't play. Huwag tayong maglaro pagdating dyan. Be focused. Be active. You see, you see how God's good? You see, our sister, she is praying, Lord, I need church. I need church. I want to worship God. I need a pastor to lead me. That's what prayer is. You see? Masabi kong God is good. Yes, my daughter. This is you want. I will send people. Masabi mo si Jeremiah, I will give you pastor. Amen. Diba kung Jeremiah, I will give you pastor. Ang Diyos